complete our Friday night with a roundup of political issues this week, hindi kumpleto ang ating Friday kung wala ang ating One News resident political pundit Ronald Llamas. All right. Good evening. Let's go straight to the point. Si Loren Legarda, well, we heard the press conference of the Deputy Ombudsman. What do you think? Well, we've been talking about her since she left. Right. No? At hanggang ngayon, hindi natin alam ano bang karamdaman niya. Oo nga. At ano yung extension na yun. What, as an elected official, what should we expect from her to at least be transparent, right? To be open with what she's suffering from? Dapat may Yes. medical certificate. Well, What's the precedent here ba? before kasi dapat merong kanyan may permit to travel tinanggal yan para sa mga senador. Pinakiusap yan dati. Kaya ngayon, hindi natin alam yung dahilan. Halimbawa kay Senator Loren sa kanyang pag-alis. Pero napaka ganda ng timing, di ba? Nung kinasuhan siya ng ombudsman, Yung biyahe niya. Oo. kinasuhan siya para dun sa conflict of interest, non-delivery nung tawag nila, ghost solar output. Tapos yung pagbenta ng franchise nila na hindi daw dapat ginawa. So ngayon ay nasa preliminary investigation sila. At plunder yan. No? Plunder, tama. At eksakto, nung sinampayan ng ombudsman ay Di pila pa nga siya na... sinasamba, preliminary Kaya investigation. nga, ibig sabihin, iniimbestigahan siya, eksakto, pila Umalis. siya nagkasakit. At hanggang ngayon, hindi natin alam kung anong sakit niya. Hindi kaya nagkulang din ng ombudsman? Dapat kaya may lookout bulletin kagaya ng ginagawa sa iba? Ang lookout bulletin kasi, lookout lang. Wala rin. Hindi mo rin Oo. mapipigilan. Ang pwedeng... It's the court no? Well, ang ginawa ng ombudsman noong nakaraan, yung kay Speaker Martin Romualdez, precautionary whole departure order, di ba? Hindi ba pwedeng may ganyan? Ganun yung ginawa nila. Nagkamali sila. Kakasimula pa lang kasi ng PI Di ba kasi simula pa lang. Pag simula pa lang ng investigation, tsyung! Umalis ka agad yung mag-ina. Mabilis pa sa alas 4. Mabilis, no? At duda nga ako kung babalik pa yan. Sabi ko nga nung mga previous nating episode, ay chilling effect kasi yung pagkakakulong ni Marcoleta. At hindi papayag si Lorena at saka yung kanyang anak na makulong kahit isang araw. Pero ang balita ko, may mga tinawagan na sila ng mga senador. Ang umamin si Ping Lacson. Umamin din si Senate President. And he is the source of this serious illness. Should he also, isn't it incumbent on him? Sige, ituloy mo muna yung kay Senator Lacson. Dahil Well, nung before kasi, nung nagkaroon ng crisis dito sa Senate leadership, medyo galit na galit si Senator Ping Lacson kay Loren dahil hanggang last minute kasama siya Hindi nila alam, nandun na pala sa kabila habang kasama nila sa mga pulong. ganun ba? Oo, kaya galit na galit Nasa siya. kabila na, nakikipagpulong? O baka naman hindi pa? Ano yun, merong ilang minuto na difference. No? So ngayon ay Tinraidor niya sila. nagkausap sila, no? So hindi ko alam kung nagkabati na sila. Pero ito yung medyo inamin ni Senator Ping Lacson at tinawagan siya at kinausap siya ng seryoso tungkol dito sa kanyang alleged na karamdaman. Sabi ko alleged dahil hindi ko naman alam kung ano yung karamdaman. Tungkol sa karamdaman talaga? Well, O kung humihingi ng tips kung paano ba ang ginawa mo noon? ang mahalaga dyan yung unsaid. No? Kamusta na bang impeachment? May numero na ba kayo? Alam mo na kung saan papunta yun. No? Ako naman ay naglalagay lamang ng intriga doon sa kanilang pinag-usapan. Hindi na kayang magtumbling ulit si Senator. Well, wala pa namang... Anong paliwanag ang maibibigay mo? Wala pa namang botohan di ba si Cheese, hindi lang simpleng PI yun, di ba? O yung kaso niya. Tapos, pero parang lumipat siya, di ba? Tapos ngayon, sa majority. may redemption arc na daw. Ngayon, presiding judge pa siya. Si Joel Villanueva, di ba? Well, hindi naman sila tumakbo ng ganito.
Oo. Iba yung tumakbo ka eh. Iba yung nagtago ka, di ba? Oh, Andyan lang sila. Ibig mo sabihin, imbis na tumakbo, dapat nagtumbling na lang kagad. Oo! Hindi, yung oo. Mas madaling ipaliwanag. Teka, bago ako pumunta kay Gatchalian, ang sinabi ni Senator Lacson na quote is, imagine sinabi niya kay Senator Legarda, I think, you could have been the first female Senate President. And this is what happened. Di ba yun Ito na yung naging tadhana mo. Di ba yun yung kasunduan? Si Senator Soto, Senate President, tapos Yeah. sometime next year, Parang ay, term sharing. siya naman Correct. yung papalit. Anong nangyari? Nainip siya? Anong paliwanag doon? Bakit hindi siya nakapag-antay? But mas lumipat siya? Did she see the writing on the wall na kakasuhan siya Well, ng siguro, administrasyon? possibly tatlo yung naging dahilan. Possibly lang. Oh, sige. Una, baka mas ginawang konkreto yung offer sa kanya. Nung yung offer kayo sa kanya before, parang token na magiging ikaw ang kauna-unahang woman Senate President. Right. I heard Yeah, Senator diba? Zubiri say something Diba? to that Yeah, effect. medyo parang token, no? Pero at least magiging bahagi ka ng kasaysayan. Ikalawa, pwedeng yung mga committees, mas malaki yung ino-offer sa kanya kaysa nitong nila Tito Sen at saka nila Ping Lacson, no? Ikatlo, baka tingin niya mas malaki ang chance na maging presidente si Sara. Kaya doon siya lumipat sa kampo na yon, no? So, mali ang kalkulasyon. Who knows, no? Hindi natin sigurado kung ano talaga ang kanyang dahilan. Okay. Now, let me go to Senator Win Gatchalian. As Senate President, he also should be more transparent. Hindi ba? Anong masasabi mo dito? Parang hindi naman sinasabi kung ano ba yung illness. Ba't ganyan? Bakit Well, ba't siguro, masyado tayong nagtatakipan? well, siguro dahil nawala kasi yung requirement na kailangan papaliwanag mo yung dahilan. So, naging siya, nasa level ng privacy. Diba? Unless siya mismo magsasabi. Paano privacy? Senador ka, may impeachment trial. Asan ang privacy doon? Correct. Oo. Correct. Pero, Ba't ka nagbibigay ng dahilan para sa kanila? Hindi Hindi. ba dapat na we should demand more transparency? yeah, pero siyempre, pagkaramdaman kasi, yung iba sinasabi, akin na lang yan. No? Halimbawa, kung may karamdaman ako, ayaw kong paalam sa iba. Not when you're diba? facing charges. Kasi yan ang kalimitang nakikita natin sa bansang to na biglang may sakit pagka nakasuha. Tama. Hindi, sinasabi ko lang naman, yung posible na dahilan ni Hindi ni naman Win ikaw ang Gatchalian. kinakagalitan ko. Dahil kung ako yan, hingiin ko, ano sakit mo? Oo. Dahil si Win yan, medyo medyo pino, no? Hindi kasing barubal ko. No? Hindi naman sa personalidad yan eh. Sa tungkulin mo sa taong bayan yan. Pero dapat kasi dyan, kusa mo lang ibibigay. Diba? Kung wala ka naman talagang karamdaman, hindi ko sinasabing wala siyang karamdaman, no? Sinasabi ko lang, kung wala ka naman talagang karamdaman, Pwede rin ano namang yung ipapaliwanag mo? na stress, pwede rin namang emotional and pressure, mental pressure. Pwede rin naman. Sinasagot mo yung tanong mo. Hindi kasi nga. Okay, let's go to yung controversial ruling ni Senator Chis Escudero na funnily enough, kahapon sabi ni Senator Robin Padilla, kinausap niya ang sarili niya at tinanong niya ang sarili niya kung kasama ba siya sa mga nag-violate. At hindi daw. At kaya naman niya magbayad kung sakali. Hindi ng naman yun. 30,000. Pero Oo. sa pakiwari niya ay wala siyang na-violate. Parang iba yung kanya na-violate. Kumpara mo ba naman yung mga bayani natin? Ay, hindi. Oo Kay nga. Pagong at saka kay Pusa at saka kay Ngit-Ngit. Parang night and day naman. Parang mas matindi yung violation nun kaysa doon sa Rule 18. No? Yung Rule 18 ni Presiding Judge Chis Escudero, medyo nawiwirdohan lang ako dahil very public yung impeachment.
Ibig sabihin, lahat ng lalabas na ebidensya, lahat ng sasabihin ng prosecution at saka ng defense, lalabas doon. At saka yung manifestation ng mga senator judges. Tapos ngayon, ay pipigilan mo sila na magsalita in public, outside doon sa korte. Right. Oo. Ngayon, understandable yon kung yung traditional court na talaga namang hindi public. Ito public eh. So, ang purpose na lang nitong mga ito para magsalita in public, para ma-sustain yung attention ng mga tao. Ang haba na nga. Correct. Diba? At saka para Boring pa sa ibang mga malalaking bahagi nung kaya yung drama, yung emosyon, yung humor, pwede mo i-sustain dun sa limitadong oras mo sa isang publicly open impeachment. Ngayon, tatanggalin mo pa lahat yan, eh di ba ka lalong walang manood? Diba? Lalong walang manood So yan. sasabihin mo ba si Cheese ay ano? Hindi naman. Baka, ang sabi naman niya, baka maging maluwag din siya. Dahil yun ang halimbawa, hindi nyo na maimbita sila ngayon. Itong mga prosecutors, itong mga defense, Tama. itong mga senator judges, hindi nyo na sila maimbita ngayon dahil nga bawal na. Pero kaya naman na siguro nila magbayad ng 30,000 per violation. No? Pero yun ba, yung parang disincentive siya sa mga tao na manood. No? So, sa tingin mo, hindi maganda tong ruling? Hindi ka panig? Tingin ko, in the balance sheet, ay Restrictive masyado? oo, mas nakaka-disservice siya doon sa isang aspeto ng korte, the court of public opinion. I remember sabi mo kasi before, in our discussions here, syempre, Senator Cheese has to try to display neutrality at lalo na nang nanggaling kailangan pakita rin niya sa depensa na patas siya, di ba? Eh, nagmula to dun sa reklamo ni Attorney Sheila Season, di ba? Doon sa Pinos. pinost Yes. yung misleading. Yes, yung Oo. misleading. Eh yun, pwede mo namang sabihan eh. Tapos pag repetitive, Kaya tsaka pwede mong pagalitan. Pero hindi mo naman kailangan gawin na parang generic na ruling yan. Mo nga, maging interesado yung tao. Dahil Diba? komplikado minsan yung ibang issues. Yes, lalo na sa social media, doon yung mga tao eh, lalo na yung kabataan. Ngayon, tatanggalin mo yan, eh, baka lalong ma-bore to death ang mga tao. Well, tignan natin. Next week, ano bang inaasahan natin? Well, one is, imagine, kukunin ng hostile witness si Attorney Michael Poa. Ano yung strategy ng prosecution dyan? Hindi ko sure. Paano, dati, dahil nasa defense siya, di ba? Oo. Nasa defense na siya, no? Paano, nung panahon din kasi na yon, undersecretary siya. Tama, ng DepEd. Ng DepEd, di ba? Na minsan spokesperson din. Kaya siguro yung role niya na yon, doon nila didiinan yung hearing. Pero I remember one lawyer said, master stroke yun eh, yung kumbaga malagyan mo ng question mark ang mismong counsel nung respondent. Probably, no? Wala kasi yung karanasan sa ganyan eh. Okay. Pero mukhang yung prosecution, hindi na ipapatawag si Madriaga at saka si talaga? La Chica. No? If ever, baka yung defense. No? Pero yung prosecution, mukhang hindi sila interesado Pero, ipatawag. alam mo- At mukhang tatanggalin yung isang article of impeachment, yung bribery. Didiretso na sila sa unexplained wealth. Kaya may possibility na next week baka matapos na itong confidential fund. May possibility. Dahil kailangan nilang bilisan eh. Dahil nabobore Si na yung tao Madriaga sa lahat ng the trouble they went through to get him out of jail, etc. Siguro, partly para maiwasan na yung controversy at saka yung tagal. Dahil silampahan siya ng 2 perjury cases eh. Okay. But the La Chica question, alam mo, tanong ng taong bayan, bakit takot ang prosecution na ilabas si Colonel La Chica? Eh, gusto rin ng mga senador. And, you know, it will somehow unearth the puzzle. It will solve the puzzle somehow. Na saan ba yung pera talaga napunta? Usually kasi, pag kukuha ka ng hostile witness, medyo kabisado mo na o alam mo na ano yung kanyang sasabihin. Halimbawa, si Acosta, si Otronio, no?
Meron na silang AR meron na silang COA, meron na silang mga dokumento Medyo alam na nila yung parameters ang sasabihin nito. Ito medyo... Ito totally wala silang alam Kaya siguro medyo hesitant sila na ipatawag dahil hindi nila alam ano bang Okay, pwedeng it may sabihin. be good for them, pero baka hindi magugustuhan ng publiko yan. Well, ang tingin din siguro nila, sapat na yung testimony ni Acosta tsaka ni Otronio para idiin yung head of office na siya yung nagutos. I-withdraw, i-transport, i-disburse. Tapos ibinigay kay La Kahit Chica. hostile witnesses na naturo nila. Yes, at binigay kay La Chica kahit bawal. Baka ang tingin nila, okay na to, baka mabawasan pa yung kanilang strength. Okay, politically, ano sa tingin mo? Pumupuntos na ba? Okay na ang prosecution? Well, from the start naman talaga, dahil halimbawa yung 3 linggo na grave threats na napanood naman natin lahat, di ba? Lamang naman talaga sila ron. Itong confidential fund, yung from the COA notice of disallowance, yung walang tawag diyan, walang liquidation, tapos itong role Walang ng head of resibo. office, tapos itong mga aliases, lamang naman talaga sila diyan. It's just a matter of getting the votes. Yes. Dahil yung ebidensya kasi, karamihan dyan, alam na ng mga senator judges Ito, performance na lang to Ganun Although walang aamin, no? Siguro yung kulang pa dyan, yung unexplained wealth, yung mga bank accounts, at sino nagbigay. Yun yung medyo kulang pa. Pero yung bilyon na dumaan sa bank account, alam na rin natin yan, dun sa Justice Committee pa lang At yung AMLA report, di ba? Okay, one final question. You know, one senator spoke for the first time and, well, by her questioning, it looks like she's still not convinced to convict. One senator. Baka 2 or two. 3. So ito pa yung mga inaawitan. Yung nagtawag sa sarili nila na neutral, tsaka hindi one-sided. So, meron pa naman yun, hindi lang isa. Pero nakikita mo rin ay chismis, kahit yung mga nakakulong, nagsasenda ng fillers. Kahit yung posibleng makasuhan, nagsasend ng fillers. Kahit yung may sakit na hindi natin alam kung ano yung sakit na nasa abroad, nagsasend na rin ng fillers. So, ibig sabihin, baka yung numero ay papunta ron. At yung Court of Public Opinion ay nai-impluensyahan na rin yung mga senator judges. Yung isang You think impluensya... the Court of Public Opinion is overwhelmingly for conviction? Well, tingin ko doon papunta dahil yung survey na na-cover yung first 3 days, 8% yung ibinaba ni Vice President Sara. Kung na-cover pa yung 2 buwan, halimbawa ito at saka yung parating na unexplained wealth, tingin ko mas lalong magiging daming yan. No? We'll know more clearly by September paglabas ng mga quarterly surveys, right? Yes. Itong maraming lalabas na surveys na mako-cover ito. All right, maraming salamat. We Salamat thank din. you for braving the rain. Kala ko And national flood. budget yung pag-uusapan natin. Oo nga hindi. Oo. Sa susunod. Sige, Oo sige. nga, nalimutan ko. Thank you for coming over once again to Political Pundit Ronald Llamas.